Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. So for today's video ay nandito ako ngayon kila Madam Ivan. Kasama ko si Love, ayun si Love sa labas naglalaro. And of course si Ayala, very healthy. Sobrang healthy living, kumakain ng avocado. Medyo may nakita tayo eh. Medyo may mataas. May sabi, pero bababa din yan, parang elevator lang yan. Pero akit baba siya. Tapos bigla mong kitopa. So, magluluto kami ng sopas today and thank you so much, Ma'am. She Doc Cooks. Yeah. Dapat kay Ayala magluluto nito. Eh, hindi niya ma-chop yung manok. So, tayo ang magluluto. At nakipagbugbugan ako sa manok na frozen. Buti na lang. Oo, di ba? At yung hiwa natin ay pang-adobo. Look at that. Lahat to? Yes. Lahat to? Sabi mo, parang ulam na siya. So, pinakuluan niya kahapon yung kaya medyo Kasi baka naghiwa-hiwalay. mawala yung ano. Noodles? Madami yan. Madami yan. Kalahating kilo. So, mag-start na ako magluto-luto, guys. Si Ayala naman ay naglilinis ng bahay ni Madam. Yung sopas, medyo mainit na ngayon. Medyo umaaraw na. Kanina umuulan. Ang tari, ang payat mo. Ang sexy. O, pak. O, loko. So, ayan, mag-start na ako magluto. And then, nandito rin si Love kasi may interview Parang kami. first time ko makakatikim ng sopas. Oo, hindi tayo nagluto ng sopas ever. Kala ko parehas kayo ng damit. Wheezing, pang ano. Parang parehas na kayo ng Except ito may motor-motor kami. Kahit nagko-commute lang kami. Naka-long sleeve kami kahit nagko-commute. Except ito rider. So ayan, magluluto na ako and then later abangan nyo sa vlog ni Ayala sa reality show niya kasi may interview ang kami dahil sa eksena. Ayan. Abangan nyo aliw to, promise, legit. So ayun na guys, so let's go, magluto na tayo, tara. And so ayun na everyone, at mag-start na ako magluto ng ating sopas. So nagpapainit na ako dito. Ang first na gagawin natin ay igigisa natin ang sibuyas at bawang. Ayan. So first, hindi kagad butter ang gagamitin natin. Kailangan mantika muna para hindi kagad masunog yung butter at magisa natin ng maayos ang ating sibuyas at bawang. So meron tayo ditong Pacific Sunrise na sobrang bago lang. Puno pa siya. Puno pa siya. Pero kaya pa to, makakagisa pa to. Marami pa mantika mo sa Oo. pisngi. Mas marami pa yung mantika ko sa katawan dito. So ayan, so ipanggigisa lang naman natin siya. So okay lang. So ayan, eto na siya. Asan yung sandok ko? Yung sandok ko nawawala. Wala na, ubos na yung mantika. Nag-evaporate na yung mantika agad. So eto na yung sandok natin, nakuha ko na siya. So syempre, sibuyas. Syempre, paminta. Akin yun. Pakadami niyo naman pamunta na, Perfect. Archie. Mas marami, mas gusto. Ata. Magkano to? 10. Oh, 2. Yan, gisa-gisa lang tayo ng sibuyas and then yung bawang. And then kapag medyo paluto na yung sibuyas bawang, tsaka tayo maglalagay ng butter at igigisa natin ang ating manok para malasa. So yung manok ay napakuluan na ni Ayala dahil sa sobrang tigas, di niya na weight, pinakuluan niya. Tapos hindi ko pa rin siya mahiwa. Akala ko mainit yung nakakapa ko, malamig pa rin pala. Yun sa loob. Oo, tapos di ko na siya Kasi mahiwa. super frozen siya. So ayan, kasama ko din si Love dito. Si Madam tulog pa. Anong oras na tulog pa rin. Tapos galit na galit pag nagigising. Pero magugustuhan niya yan, Oo. sopas. At kumakain na si Madam Luluto kasi wala na tayong magic sarap. Oo. Ay, di ka na talaga nagmamagic sa Hindi na. Ay, toro. Asin na lang, tsaka patis. Ayan. Ano, isang pangkamil. Ay, ang tsaka. Hindi siya naka-point pa. Kasi pag binibay, malabo. So ayan, gisa na. So ilalagay na natin ang ating butter. And thank you so much again, Ma'am She Doc Cooks. Ayan. At kay Ate Risa sa pakapi kagabi. Ayan, salamat din. Ayan. So ayan, ang bilis na tunaw ng butter natin kasi mainit na siya. Doon na natin ilalagay ang ating manok. Grabe yung manok ko, promo. Nicole, ko sopas ba yan, Nay? Sopas o Parang- tinola. Parang papastil na yun. Ayo, ano? Hi guys! Makikigulo na tayo. Ayan na si Ayala. Ang sipag ni Ayi ngayon, nandilinis siya ng baler. Kasi na ano ko, ang daming nagsabi, yung doc ko, sabi niya magandang exercise din daw yung paglilinis. Kung hindi ka talaga nag-exercise. Mas maganda daw kasi talaga yung gumagalaw-galaw ka. Ay, So, totoo. yun na yung routine ko. So, ilalagay natin lahat ng paminta. Tulungan. Kasi mahilig tayo sa paminta eh. Yes, we love pepper. Lalo na pag may So, may ano, stapler.
may previous. Ayun ang Pro Max with stapler. Nakakatuwa. Magsusopas. Matuloy na po ang sopa. Oo nga. Yung plano to ni Darla nung nakaraan, At malalaman nyo kung bakit hindi siya Oo. natulog. na-impacta siya. Abangan nyo lang, impact ako doon. Pero nahahanap. Hindi na talaga. Bakla kahit ako makasulot, hindi ko nag-give love yun ha. Bakit ko ikakamba? Yun ang sinasabi na kung para sa'yo, para sa'yo. Oo. At babalik naman siya. Actually, bumabalik siya ng mas marami pa. Parang sabi nga daw nila, kunyari ikaw nakakita ka ng 1,000, pupulutin mo ba siya? Ay, bakit hindi? Ako, depende sa sitwasyon. Pag sobra-sobra yung blessing ko, or madami akong pera, hindi ko siya pupulutin. Ano, guni-guni na, dadaanan mo lang siya. Ay, Oo, kasi 1,000. baka, Diyan ka lang ha. baka mas may kailangan. Feeling ko kapag nakita mo yung isang Tuloy bagay, na teacher ko sa destined yun economics. sa'yo. Oo, Pag nakita hindi mo siya, destiny na pero siya. pag super dami mong pera, super blessed ka, parang yung iba hindi mo yung pupulutin. So, parang naka-destiny siya sa iba. Baka yung kasunod mo na makakakita. Ako pupulitin ko siya, tapos isi-share ko na lang sa friends ko. At least share ko yung blessing. Pero pag kunyari, wala din akong pera, pupulutin ko siya. Ako lang may 1,000 tsaka 500. So, syempre, ano kapag nakita mo, ano ang pupulutin mo doon? Yung dalawa. Oh, di ba? Sakin ka. Hindi, parang yung gano'n, turo yun sa amin na Di ba sa ano turo na namin, teacher oo. yun? Pero ang example nyo lang sa amin dati, 20. Ah, Na 20 kunyari, lang. nakakita ka ng 20, tapos madami ka namang pera. Tapos bata ka, Oo. for sure, automatic get yun. Basta, favorite ko yun, yung economic teacher ko. Ang dami ko sa kanya natutunan. Sa kanya ko rin natutunan yung mag-thank you sa jeep. Yung gano'n. Salamat po. Oo, dati kasi hindi ako, nung high school ako, hindi ako gano'n sa jeep. Ah, basta Paabot bumababa. ko, gano'n. Tapos, natutunan ko na yung yung parang, hindi naman responsibility ng katabi mo sa jeep ang Naiabot mag-abot yung ng bayad. So, dapat mag-thank you ka. Tapos sabi niya, pag kunyari, hindi nagti-thank you yung nag-abot sa kanya, siya yung nagti-thank you. Uy, salamat. Tapos bulsa ko yun. Uy, salamat. Bakla, wala, thank you. Hindi ko babalik na, diretso sa bulsa ko. Bakla, baliw-baliw kayo. So, Nami-miss ko ayan. yun, yung There's mo magana yung sa mga school. In fairness, marami ka rin mga wisdom in-empower na matututunan sa school talaga. Oo, sa mga teacher, lalo na yung economics. Kaya naging favorite ko yung economics dati. Ako yung pinakamataas sa economics before. Kasi nga natutuwa ako sa kanya, tapos lagi akong pala recite. Ako yung ayun yung parang pinakamataas ko laging grade. In fairness, pag high school ka, may isang teacher ka na kapag sobrang dadjali na teacher, magiging favorite mo yung subject niya. At aaralin mo talaga, di ba? Tapos may teacher ka din na yung yung parang sa sobrang, basta yung parang sobrang, may teacher kasi kami ganun mo, na parang naging friend na lang namin. Tapos may mga time na hindi na kami nakikinig. Totoo ba? Oo, kasi naging tropa mo siya eh. English teacher namin. Napakabait. Ang bango. So, ayan. Ang sarap. Ang sarap mag-aral actually. Tapos share ko, yung teacher ko na yan, sa English teacher ko na yan, si Ma'am Vivian. Mm. Siya yung nakasalubong ko nung time na wala na si Mama. Yung sinabing wala na si Mama. So, yung parang kinamusta niya ako noon. Tapos, nag-hi siya. Tapos, parang paiyak ko noon. Tapos, nag-hi lang ako. Siya yung nakasalubong. Those destined na magkita kayo. So, eto ay kulo-kulo na siya. Nag-isa na siya. So, mag-a-add na ako ng water dito, guys. So, abangan niyo yan sa mga susunod pang mangyayari ngayong araw na. Parang napasok ko. Saan? Mainit. Hindi naman mainit eh. Hindi ka mainit. Ito, hawak ko nga ito. Napasok. Baka may humamok sa'yo. Iningkanto naman. Ganto bigla. Sayang, kulo-kulo. So, lalagyan ko na siya ng water. Bye-bye! And so na everyone at luto na ang ating sopa. So anong sasabihin kapag okay na? Okay na to. So kain na. And so na everyone at luto na ang ating so fast. Ang bilis! Ayan. Ang Kasi bilis. nga so fast. Ang bilis pa siya. luto. Saglit pa lang ako nag-edit, luto na. Yes. So titikman na natin. Ako nilagyan ko ng sili yung akin. Talaga? Ayun may sili ako nakita sa rin. Tignan muna natin yung carrots. Dito malalaman kung luto ba talaga to. Diba may crunchiness yung carrots? Hindi pa luto yung carrots. Masarap siya pag-crunchy. Masarap ang ng akin. Masarap ang daglamig.
Ay, di yung masarap yung ulam na eh. Anong sopas? Tapos patis-patis na Tapos ano. bahaw. Ang sarap. Pagsatin ako yung ulam. Yung iniisip ko na lasa ng sopas, ito yon. Kasi dati pinabibilan akong sopas, parang color pink siya. Parang walang lasa. Dahil sa hotdog. Tapos ang syana ng sopas kasi, tender juicy ang hotdog natin, kaya sobrang malasa. At napakadaming manok. Ang sarap yung ng ganito pang malamig talaga. Yung umuulan, yung talagang umuulan. Ang galing na yun, parang lahat ng luto, alam mo talaga. At wala kang kwentong sopas. Wala. Wala kang kwentong sopas. Ako nung parang, ano namin, ito talaga laging binibili ni Mama. Kasi ito yung madami, tapos pwedeng hatiin sa dalawa para almusal na namin ni Archie pagpasok ng school. Hindi kasi ako nag-almusal ng mga ganito dati. Kanin talaga. Tapos hindi yan pinapapapak sa amin ni Mama. Pinapaulam yan sa amin sa kanin. Para Yung lola ko dito sa Cavite, first time ko mag-ulam ng sopas dito na sa Cavite. Yun. Pero sa Manila hindi, kanin talaga ako almusal, merienda, kanin din gusto ko pati gabihan. Kaya ang taba-taba ako masyado ng bata. Naisip ko nga eh. Alam mo yun, parang hindi ganun kagandahan yung buhay talaga namin dati. Kasi ang ganun nga, bibili si Mama ng isang sopas, hahatiin sa dalawa, tapos dapat uulamin. Kasi nga, parang hindi kami magutom sa school. Para hindi Tapos, ano yun, parang, pero sa kabila nun, parang pinag-aaral pa rin kami ni Mama. Yun Pag ayaw namin pumasok, gigisingin talaga kami ni Mama, hindi pwedeng hindi pumasok, kahit wala kaming pera, dapat talaga pumasok kami. Diba? That's good, di ba? Diba? Parang now. Tingnan mo yung iba ayaw mag-aral, di ba? Parang kahit nasa kanila na lahat, may magandang buhay. Napakaswerte ng mga batang nakakapag-aral kasi ang daming batang gustong mag-aral pero hindi makapag-aral. Diba? Sarap lang. Tapos natutunan ko rin sa isa sa mga parang panay-panay namin dati. Nilibre kami yung baler ni Limuel. Tapos, yung baler na dagat. Pinunta kami doon. Tapos, tinanong ako, sabi niya, Aya, bakit hindi ka na nag-pursue mag-aral? Kasi kung nagtrabaho po kasi ako, nagtrabaho sa Jollibee, tapos hindi rin po kaya kasi wala po talaga akong pera. Tapos sabi niya sa akin, alam mo ba, parang ayan yung pinakamababaw na dahilan na hindi ko paniniwalaan dahil lang sa hindi sila nakapag-aral is walang pera. Kasi sobrang nakakahiya daw doon sa mga taong nakapagtapos ng pag-aaral ng nilalakad yung bundok, yung walang pamasahe, yung naglalakad, nagtitiis na walang baon, nagsa-side hustle, tapos nakakaya din daw sa mga sobrang tanda na pero nag-aaral, sa mga nag-aaral na walang paa, yung ganon. Tapos sabi niya, hindi sa walang pera, parang feel ko, pinili ko lang daw talaga hindi mag-aaral. At magtrabaho na lang. Well, that's actually one good thing kasi nga, kailangan magtrabaho din para maraming ganon. Maraming tao, maraming kabataan ang hindi nila pinili, pero naobliga at alam mo yun na parang mas kailangan nila magtrabaho na para nga masuportahan yung sarili nila at pamilya nila. Although, iba kasi yung responsibility sa priority. So, ang priority niya siguro is gusto niya talaga makapag-aral at makapagtapos, pero may mga responsibilidad na nakaagapay at nakaano sa kanya, kaya mas pinili na lang ng magtrabaho. Bali, ayun nga, parang choice mo na. Oo. Choice mo na kung mag-aaral ka or hindi. Pero sa hirap ng buhay ngayon, naiintindihan ko yung mga taong mas pinipili na magtrabaho agad kesa mag-aral. Nawawalan sila ng option. Oo. Parang, ito na yun eh. Wala na yun. Wala na. Parang eto na to. Last kinembler ko. Kailangan ko na lang mag-work para mabuhay ako at mabuhay ang pamilya ko. Ganun. Kaya saludo ako sa inyo. Namin yung kahit ang taas ng bilihan, ang taas ng ang baba ng sahod, pero yung iba talaga, pinapurso pa rin mag-aral. Actually, natalakan na ako ng tita ko dati. Nag-work ako ng call center. Sa call center kasi, matalas naman, maganda ang sahod. I mean, sobra. Abang minimum talaga ang sahod mo. Kasi yung mga night differential, mga incentives. Ngayon sabi sa akin ni tita, nasa-short pa rin kasi ako. Kasi nga tumaas yung cost of living ko noon. Na parang pag mas lumalaki kasi yung pera mo, mas tumataas yung expenses mo. Totoo yan guys. Imagine nyo, nung sahod nyo lang is 5,000 kasha, nung tumaas na yung sahod nyo ng 10,000, parang mas dumadami yung bilihin mo. Kasi mas marami kang ginugustong gawin.
na alam mong kaya mo eh. Yun, ganon. Ngayon, sabi niya sa akin, ba't hindi mo tignan yung iba? Sabi niya na 12 oras nagtatrabaho pero nakakapagpaaral, nakakapagtapos. Ikaw sarili mo lang, pero nabibitin ka pa, ang laki-laki ng sakit mo. Tapos napaisip nga ako na parang oo nga, di ba? Not to brag, but to inspire. Yung imagine nyo, yung mga yung sa mga factory workers dito sa Philippines, we all know na talagang minimum or minsan below minimum pa yung sahod, I mean nasa province rate, pero sila nakakabili ng motor. Nakikita mo yung mga bago, may kayong magbago ang motor, nakakapagpaaral ng mga anak, nakakapagbayad ng upa ng bahay. Pero ako nun, naisip ko yun na parang, wala naman akong binabayaran sa kuryente sa tubig, wala akong binabayaran ng bahay, pero nasushort ako. So, ang ano nun is you have to be grateful, kailangan makontento, at huwag ka masyadong maging ambisyosa or ambisyoso kapag tumataas yung pera mo. Or don't, overspend your money, na parang gano'n, kailangan mag-ano ka rin. Doon ko natutunan na parang kailangan, hindi porket marami kang pera, gagastos ka lang ng gagastos, itotodo mo lang ng itotodo. Kasi more na kami ng staycation, more mo, na pahalagaan mo ang bawat sentimos na sumasahod kasi pinaghihirapan mo na. Ganon. Tama ba, mother? Tama. Pasabog, mother. Ang sarap na Darla. Ang sarap. Hindi ko iniinda yung init. Kasi ang sarap, i-open. Dalawang gatas siya. Ha? Dinalawa mo na, no? Sabi tayo kanina. Para mas creamy. O ayun guys, kakain lang muna kami dito at maraming salamat again. Doc Cooks, ayan, thank you sa'yo. po. So kakain lang kami dito, thank you so much sa pagsuporta sa amin lagi. Mahal na mahal namin kayong lahat. And thank you Ayala, Madam Ivan sa paggamit ng malutuan, kay Mother Eternity na lagi nandyan. Of course, kay Love. Kasi Tongit na! Ayan, naabangan mo na ang kaganapan sa pangalawang reality show, Sugal. I love you everyone. Love you all.